Woo! Diyos ko Lord. So welcome ulit mga boss sa pinabagong video natin. So ayun, masyado akong marami napansin sa comment section ng aking YouTube channel na, Boss Ricky, yung aircon ko, sira po ba to? Hindi po siya lumalamig. Kakabili ko lang. So tama naman yung horsepower. So alam niyo yung ganon. At alam ko mga boss, bilang isang customer, ang nararamdaman nyo, lalo na kung kakabili nyo lang ng aircon, tapos yung pakiramdam nyo, sira na yung aircon nyo kasi hindi na ito lumalamig or nahihirapan siyang lumamig. So anyway, kaya ako ginawa yung video na to is para to sa mga ganong customer na nakaka-encounter ng ganitong problema lalo sa kanilang aircon. Siyempre, additional na rin to para magkaroon ng idea yung ibang customer natin na nakabili ng mga aircon. Tapos additional din to na tips para mas makatipid ka sa kuryente actually. Mas tumagal yung buhay ng aircon mo. So alam naman natin kaya ako ginawa yung YouTube na to o yung YouTube channel ko is para makatulong talaga sa inyo, especially for customer. Di ba po? So ngayon, simulan na natin yung discussion. Itatakil natin kung anong na-encounter nyo. So ngayon kasi, masyado akong maraming nababasa sa comment ko na, Sir, yung binili ko is 1 horsepower tapos nasa 15 square meter lang actually yung kwarto ko or nasa 18 square meter. Pero nahihirapan po yung aircon ko magpalamig. Same sa other horsepower or sa other capacity, ganun din yung kanilang nararanasan. So, yun po yun. So, alam naman po kasi natin na sobrang init ngayon, gaya nung nakaraan. Pumalo tayo ng 52 degrees Celsius. So, yung init ngayon is hindi na gaya ng dating init na nararamdaman natin. So, way back 2021. So, ngayon is grabe na. So, kung yung 15 square meter ngayon is kayang-kaya ng 1 horsepower, pagsapit ngayon ng tanghali or ng hapon, yung 15 square meter na pang 1 horsepower, nagmumukha na lang 0.5 horsepower. So, nahihirapan masyado yung aircon ma-reach yung certain temperature na sinet nyo sa kwarto nyo or dun sa area nyo. Lalo na kung direct sunlight yan. Tapos kung maraming heat load sa loob, kaya nararanasan nyo po talaga na nahihirapan yung aircon nyo or halos nararamdaman nyo na hindi na kayang palamigin ng aircon nyo, yung paligid or yung kwarto nyo. So ngayon, tuturuan ko kayo ng technique or dagdag kaalaman naman sa aircon para hindi siya mahirapan, tapos tumagal din yung buhay ng aircon nyo, at syempre makatipid din siya sa kuryente kahit papaano, di ba? So alam naman natin na kapag mag-isa ka is nahihirapan ka, di ba? Para sa buhay lang ng tao. Charot, pag mag-isa ka, nahihirapan ka, di ba? So kailangan natin ng partner sa buhay, di ba? Aba, gumanon pa. So ngayon yung aircon kasi, lalo ngayong summer, is talagang siya lang yung naaasahan natin pagdating sa pagpapalamig ng ating area or ng kwarto. So hindi nyo lang po alam or wala nakapagsabi sa inyo na pwede nyo siyang backupan actually ng electric fan. Di ba? So tama po. So pwede nyo backupan ng electric fan yung aircon nyo para matulungan yung aircon nyo na mabilis mawala yung init ng kwarto nyo. So paano po yung proseso na ito? So una po, bago nyo buksan yung aircon nyo, buksan nyo muna yung electric fan nyo. Ngayon, since mag-isa lang yung aircon, tas mahina lang yung fan ng isang aircon, kaya nahihirapan siyang ilabas yung init ng kwarto nyo. Kaya kailangan natin ng backup ng electric fan. So mas makakatipid ka yun actually pag may backup ng electric fan. Kasi hindi mo naman siya isasabay sa aircon. So bubuksan mo lang siya saglit para ma-distribute lang na maayos yung lamig doon sa area nyo. Pag na-distribute na ng aircon, patay mo na yung electric fan. So, ganun po yun. May nabasa ako, yung iba nagko-comment, Sir, paano po ito? Dalawa pa yung nakasaksak. May aircon ka na, may electric fan ka. So, hindi nyo siya isasabay actually. So, bubuksan nyo lang siya ng konting minuto yung electric fan nyo para ma-distribute lang ng maayos yung lamig ng aircon. Kapag po kasi na-distribute ng electric fan or ng aircon ng mas mabilis yung lamig dun sa kwarto nyo, mas mabilis po magbavary yung compressor ng aircon nyo. So meaning, pag mabilis niyang ma-heat yung temperature na sinet mo, mabilis ka agad niyang ma-achieve. So alam naman natin na yung isang inverter aircon is hindi namamatay yung compressor. Meaning, nagmi-maintain lang yan dun sa pinakamababang wattage kapag na-reach niya. Di ba? So, dinemo ko na yan before kung paano nag-ooperate yung isang aircon. So, the more na mabilis niya mapalamig yung area, mas mabilis magbavary yung compressor niya. Kumbaga, mas mabilis bababa yung wattage mo, yung kinukonsum ng kuryente ng isang aircon inverter. Ganun po yun. Tapos kung hindi nyo po alam, ginamit din to ni Meralco actually. Tinuro yan ni Meralco na mag-backup ko ng electric fan sa panahon ngayon. Kapag naka-aircon kayo, mas makakatipid pa kayo ng ilang percent, di ba? Basta tama yung paggamit. So, hindi mo isasabay yung aircon muna on, pati yung electric fan. Di ba? So, mga ilang minuto mo lang papaandarin yung electric fan para lang ma-distribute niyo yung lamig ng aircon mo. Ganun yun. Tapos, syempre,
mayroong mas mabilis na paraan dyan, di ba? Kung ayaw nyo ng electric fan kasi medyo bulky siya. Actually, mayroong mas maganda sa electric fan lang gamitin. So, bumili kayo ng air circulator na tinatawag. Yun yung maliit lang na electric fan na iba yung blade. So, yun kasi mas mabilis yun mag-distribute ng lamig sa area. Actually, circulator siyang tinawag. Kasi yung hangin dun sa kwarto nyo, actually, kahit mainit yun, kaya niyang palamigin yun. Although, hindi ganun kalamig ng aircon. Kasi yung purpose ng circulator, malamig saka mainit, minimix niya yon. Tapos nawawala yung init ng kwarto mo. Although hindi naman talaga yung totally nawawala. Pero nababawasan po talaga. So na-research ko na rin to actually. May mga napagtanungan na rin ako. Mas maganda talaga yung air circulator. Bala ko rin bumili niyan para masubukan ko. So bilan nyo ng air circulator yan. Back upan nyo yung aircon nyo. Actually kahit hindi dun sa malapit ng aircon nyo ilagay yung air circulator nyo. Kasi mas mabilis talaga. Sabi natin mas mabilis yan ng 60%. Versus dun sa electric fan na nasa 20% lang or 30% lang madidistribute na, di ba? Kasi yung air circulator talaga sobrang bilis yan. Tapos malawak kasi yung range niya. Saka yung design kasi ng blade ng isang air circulator is iba. Kumbaga talagang namimix niya yung hangin dun sa kwarto mo. So may mga area din niya na kailangan yung mga air circulator. So magtanong na lang kayo kung pang ilang square meter yung bibilhin yung air circulator para dun sa area nyo, di ba? Kasi I'm sure ako, matutulungan ng air circulator yung aircon nyo ng husto para mapababa yung kuryente nyo, di ba? Para mapabilis din mapalamig yung area nyo, di ba? Nakatipid ka na sa kuryente kahit papano, di ba? Napabilis pa yung pagpapalamig ng area mo so hindi ka maiinip. Tapos, hindi ka mag-aalangan na sira yung aircon mo, di ba? Ganun yun. Kasi actually, hindi naman sira yung mga aircon nyo. Nahihirapan lang po talaga sila ngayon magpalamig sa sobrang init, di ba? Mapapansin niyo yan kasi kapag gabi, okay naman yung aircon nyo. Pero pagka tanghaling tapat, or actually kahit hindi tanghaling tapat, kahit umaga pa lang or hapon, talagang hirap na hirap yung aircon natin. So, sinasuggest ko sa inyo, back upan nyo ng electric fan or mas maganda yung air circulator fan yung bilhin nyo. Di ba? Tapos yung air circulator naman, hindi ko naman ina-advise na gamitin nyo siya ng matagal, di ba? So, buksan mo lang din siya ng mga 15 to 30 minutes para ma-circulate na ng gusto yung lamig dun sa paligid, di ba? Kasi gaya nga na sinabi ko, yung isang inverter aircon, the more na napalamig niya ng mabilis yung area mo, tas na-reach niya yung temperature na sinet mo, mas mabilis magbara yung compressor niya, mas mabilis bumaba yung wattage na kinakain niya sa kuryente, di ba? So, ganun po yung isang aircon. Kasi kung yung isang aircon nahihirapan ma-reach yung isang temperature na sinet mo, so, hindi po yan magbabara yung compressor. So, magmi-maintain siya dun sa mataas na wattage. So, hindi siya titigil hanggang sa hindi niya na-reach yung certain temperature na nilagay mo, di ba? Hindi siya magbabara. Kaya magmi-maintain siya dun sa mataas na wattage niya, which is a maximum. So, hindi siya magmi-minimum or yung magmi-maintain dun sa pinakamababang wattage. So, yun lang po. Kung may mga katanungan kayo or may gusto kayong malaman or kung may gusto kayong itama dun sa mga sinabi ko, pwede kayong mag-comment dito sa comment section ko sa YouTube. And FYI lang, so disclaimer lang. So yung mga binanggit ko dito is based lang to sa opinion ko, sa na-research ko, and din sa mga napagtanungan ko, and din sa mga review na binabasa ko, 'di ba? So hindi ako professional na tao para diktahan kayo, 'di ba? So dito sa aking channel, nagsasuggest lang ako kung saan kayo mas mapapabuti or mas magiging okay yung pakiramdam mo. Siyempre, makatipid ka sa kuryente, lalo ngayong summer, di ba? Sana marami po kayong natutunan dito sa video na ginawa ko. So, kung bago ka pa lang sa aking YouTube channel, huwag kalimutan mag-subscribe. Hit mo na rin yung notification bell para lagi po kayong updated sa mga video na aking gagawin, especially ngayong summer. So, yun lamang. Peace.